sama-samang mag-anyaya sa banal na Espiritu. Yes, Lord, hallelujah. Hallelujah, Jesus. We praise you. Glorify your name, O God. Oh, hallelujah. Oh, we invite you, presence, O God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, come, Holy Spirit. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Fill me with your power, O God. Satisfy needs. Only you, O Lord. Oh, come, Holy Spirit. Fill me with your power, O God. It's only you, O Lord. Hallelujah. It's only you, O Lord. Spirit.
God! Hallelujah! Ngayon po, sama-sama po natin sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah! At lahat po tayo isasayaw, titindak sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Tunay nga po Panginoon at inahin mo. Naglilingay at nananabig sa presensya mo. Hallelujah! Buhay na ito ngayon naghihintay. Sinasama sa presensya mo'y muli matatasan. Ako ay narito ngayon nananabig. Nananabig na makita luwalhati ang iyong mukha. Ako'y narito Panginoon. Buhay na ito ngayon naghihintay. Amen. Nakasama sa presensya mo'y muli kong maranasan. Ako ay narito ngayon nananabig. Nananabig na makita luwalhati ang iyong mukha. Lahat ay sumayaw. Sumasayaw na sa galang tumatawa. Nananabig na makita muli kong magbisita. Panginoon Jesus, malaya ka. Ako'y mo ang buhay. Tuloy tayo. Hallelujah! Buhay na ito ngayon'y naghihintay. Nakasama sa presensya mo'y muli kong maranasan. Ako ay narito ngayon'y nananabig. Nananabig! Nananabig na makita luwalhati ang iyong mukha. Sumasayaw na lang sa galang tumatawa. Nananabig na makita muli mong pagbisita. Panginoon Jesus, malaya ka. Patuloy mo ang buhay ko, ito'y iyong. Sumasayaw na lang sa galang tumatawa. Nananabig na makita muli mong pagbisita. Panginoon, malaya ka. Patuloy mo ang buhay ko, ito'y iyong. Sumasayaw na lang sa galang tumatawa. Nananabig na makita muli mong pagbisita. Panginoon Jesus, malaya ka. Patuloy mo ang buhay ko, ito'y iyong. Patuloy mo ang buhay ko, ito'y iyong. Patuloy mo ang buhay ko, ito'y Praise the Lord! Hallelujah! Malakas ang apoy. Thank you, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh, thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. At patuloy na po natin sambahin ang ating Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo po sa aming lahat. Kaya naman pinapabuli po sa salamat namin sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo ang aming awit na alay sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa umagang pagkagising, ikaw ay aming pupurihin, Panginoon ko. Hallelujah. Sa umagang pagkagising, ikaw ay pupurihin. Puso ko'y
minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus. Puri ka, di ako magsasawang puri ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Puri ka, di ako magsasawang puri ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Puri ka, laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Puri ka, laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Puri ka, Panginoong Jesus. Puri ka, Panginoong Jesus. Puri Hallelujah. Isang mapagpalang hapon po sa atin. Maraming salamat po, Panginoon Yahweh El Shaddai. Sa oras na ito, muli mo kami pinili, tumira, upang kami po ay muling makapagpunin ng pagpasalamat sa iyo. Kundi na po ikaw ang Diyos na buhay. Yes, amen. Kundi na po ikaw ang Diyos na nagbigay sa kalakasan. Salamat po, Panginoon Yahweh El Shaddai. Pagbibigay mo po sa amin ang talino at karunungan upang makaglabanan po namin ang lahat po na dumating sa aming mga pagsubok, mga problema sa panahon na ito ng pag-ibig. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo po kaming gabayan at lubayan ng mga Espiritu upang patuloy namin maranasan ang kapayapaan, kabalakan na nagmumula sa Diyos, ang kalakasan ng Panginoon sa araw-araw na aming pamumuhay. Ang kagalingan po sa lahat ng mga sakit. Yes, amen. Lalo na po sa aming mga mahal sa buhay. Sa lahat po ng dumaranas ng mga sakit na COVID-19. Dalangin po namin, Panginoon, na mawala na po ito. Magwakas na po ito. Matapos na po ito, Panginoon Yahweh El Shaddai. Dahil ikaw ang aming pag-asa. Wala po kami magagawa. Hindi mo kami sasamahan. Kaya, Panginoon, tulungan na po kami sa oras na ito sa pagkahay po ng salita ng Diyos na namin po kapatid na si Brother Ronnie. Dalangin po namin na ang iyong salita magbigay sa amin ng buhay, magbigay sa amin ng kalakasan. At patuloy kami na makapagpuri, magpagpasalamat sa iyo. Binabalik namin sa iyo lahat ng parangal, papuri at pasasalamat in Jesus' mighty name. Tinataas din po namin sa iyo, Panginoon. Ang lahat po na aming mga kapatid na hindi po nakarating sa oras na ito. Hihingin po namin na sila rin po ay patuloy mong pagpalain. At ang mga kapatid namin na nawawala ng pag-asa, ikaw pa rin ang kanilang asahan, Panginoon. Ito po ang aming hilingin sa dakilang pangalan ni Jesus. Salamat po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Praise you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Ayan po, pwede na po tayo maupo sa presensya ng Panginoon.
At magandang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat sa Panginoon sa taon muli binigay niya sa atin para ibalik ang lahat ng papurit pasalamat na sa Kanya lang naman talaga nararapat. Amen! Ayan. Before po ako magpunta dito, muli si Mami Mioni po ay kinukumusta kayong lahat. Miss na raw po niya tayong lahat at ang gawain ng Panginoon. Hindi man daw po siya marating, pero siyang muling patotoo. Patotoo na kung saan na tunay ang sama-samang panalangin natin ay naging daan para sa kanyang ganap na kagalingan. Amen! Isang malakas na Praise the Lord. palakpak nato kay Yahweh El Shaddai! Hallelujah! At sa oras na ito, nais na pong ipahatid ni Sister Mioni ang kanya pasasalamat ng Panginoon at bilang patotoo sa kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay, narito po ang kanyang liham. Yan, Yahweh El Shaddai, brothers and sisters, maganda at mabiyayang hapon sa lahat. Maraming salamat sa Panginoon at sa bumabasa ng patotoong ito. Wala pong anuman. In all things, God works for good for those whom He loves. Gusto ko nang magtanong kay Lord. Bigla akong naalala si Brother Mike. 5 operasyon pinagdaanan at pinagtagumpayan sapagkat may dahilan ng Diyos. Siya ang ating servant leader at nakaakay ng milyong-milyong kaluluwa. Praise and glory be to God na pinaalala niya ang dahilan. Pinagpahinga niya ako dahil sa ospital at sa bahay. Wala akong ginawa, kundi kumain at matulog at hanggang ngayon ay ayaw na ako na lumabas ng aking anak sa kalsada. Di tulad noon, puro hanap buhay. Dahil sa nabalitang nasa ICU ako, kahit hindi. Yan, hindi po totoo na ICU si Mami. Maraming preachers, brothers and sisters and friends ang tumawag sa akin. Ang nanalangin kaya madali akong gumaling at magaling na nga. Iba talaga ang kapatirang El Shaddai. Amen. Sa pinagdaanan ko, nakita ko ang pagmamahal ni Lord sa pagkakaisa at pag-aaruga ng buo kong pamilya. Sa gitna ng pandemya, ang mga lingkod ng Panginoon, isipin pa lamang dumarating agad. Amen. Sabi ko kagabi, Lord, ang sarap ng tuyo at tinapa. Alas 7 ng umaga, may nagbigay sa akin ng tuyo at tinapa. Praise the Lord. May kasama pang hinog na mangga, saging at mansanas. Hallelujah. At sa katotohanan po, halos di kami nagluluto, puro bigay ang kinakain ng aking caregiver. Last but not the least, kung di ako na hospital, di ako papayag na magkaroon ng caregiver. Napakasarap po pala ng may caregiver. Duda ako na na-COVID nga ako kasi sa lahat ng na-COVID, ako ang may caregiver. Bawal daw ang COVID patient nang may kasama sa room. Lord, patawad sa pagdududa ko. Pwede ba awitin natin, Oh, I love you with the love of the Lord. Habang may binibigay si Sister Deb. Praise the Lord! Hallelujah! Sabi nga po ni Mami ay, malapit na yung araw ng mga puso. At unang inibig tayo ng Panginoon, kaya tayo patuloy na magmahal. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, like glory.
kita sa Panginoon. Nakikinig ako sa iyong mga mata, na mahal kita sa Panginoon. I love you, Mami! Thank you! I love you, Mami! With the love of the Lord. Pinapaparating po niya sa aming lahat na lahat tayo narito na binigyan niya ng puso. Gano'n man daw po kayo posible yung iyong kahilingan. Meron pa po! Last request. Itaas ang binigay ni Sister Del. Awitin natin ang We Will Serve the Lord. Praise you, Jesus. We will serve the Lord, even when trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are chosen generation. We are the son of God. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the son of God. Oh, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sigaw natin, hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Glory to God! Glory to God. Hallelujah! Mami, we love you, we love you, we love you, we love you. Thank you, Mami. Praise the Lord. Malakas sa palakpak sa ating Diyos sa buhay. Amen! Ayan, pwede na po tayo umaupo sa presensya ng Panginoon. Tunay nga po, may sabihin mo naman. Hindi po tayong lahat. Tunay nga po nakaka-touch po si Mama, di ba? Minsan po, kahit na wala yung kanyang presensya, nagiging daluyan pa din siya ng pag-asa na nagmumula sa Panginoon. Amen! Amen! Nakakalungkot lang po isipin kasi hindi pa siya pwedeng umaten. Pero Ramdam na nakakatuwa natin. po na siya ay patuloy na nananalangin para sa ating lahat. Amen. Naiyak po kasi ako yung ibang kapatid na natin na pwede Sayang namang iyak na yan umaten. pag di naka-video. Na pwede namang umaten at patuloy na mag-serve sa Panginoon. Bakit po lagi tayo may dahilan? Ako rin po maraming pagkukulang pero pagdating po sa gawain ni Lord na ipinagkatiwala dito sa atin sa gapan, tunay nga po na siyempre kailangan tayo rin yung nagpapalakasan. Hindi lang po sa pinagmamalaki ko na talagang hindi po pumapayag yung alooban ko noong nawala yung gawain natin dito. Kasi ito po yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sana po patuloy po tayo magkaisa. At tunay naman po, ang Diyos na pinagilingkuran natin ay
hindi nagpapabaya sa bawat sa atin. Amen! 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 Hallelujah! Touch lang po ako kay Mami kasi kahit wala siya rito, napaparamdam niya na talagang gusto niya mag-serve sa Panginoon. How much more na tayo naman po meron namang mga pagkakataon. Amen! Wala ka sa palambak sa ating Diyos. Amen! 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 Hallelujah! Ayan, Mami, salamat Mami sa kabamami niya. Pinaiyak mo kami Mami. Salamat sa love, Mami. Kahit malayo ka, Mami, yung heart mo nasa amin. Thank you, Mami. Ayan po, at bilang... Magkapatotoo ka ba? O sige. Pagbibigyan na kita sa... Kasi time na natin, sa last Friday na po, yung iba po. O sige nga, sige na nga. Sige. O sige po. Hindi ka na papahit. Ating sisigaw ka ng ating Panginoon. Amen. Kalang ng ako po, dakilang liyawal siya. Asa yung mga kapatid. Nung bibili kayo na sa akin, sister nito, talagang hindi ko mapigil umiyak. Hindi po ito sa sinabi, kundi sa naramdaman ko pa ng Panginoon. Sister Mioni, Happy Valentine's po. Salamat po sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Amen! Salamat po na hindi ko po malilimutan ng tinulungan niyo ako. Noong panahon na ako'y gipit, ikaw po ang ginamit ng Diyos. Milyak yan si Mami. Iiyak na yan. Gusto ko pong tumalaw, kaya lang po sabi ni Parang Kede, bawal daw po. Pinachat ko po si Parang Kede, bawal daw po. Tapos na. Ang isi-share ko po, shortcut na po para mabilis po. Birthday po ng tiyahe ko nitong Agis. Hindi po ko kaya gawin yun na nag-iisa kung paano masusurprise yung tita ko. Salamat pa rin sa Diyos na may ginamit siya mga tao na manggagawa nung kagipitan ko hanggang sa kagustuhan ko. Sila pa rin pumulong sa akin. Bagamat yung isang sasakyan di umubra dahil kasi walang driver. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil di ko kasi kayang gawin yun ng sinurprise ko sa tita ko ng birthday po niya. Kasi yung talk po ni Sir Jeren doon linggo sa Detroit about do sa pasasalamat sa ginawa sa ng tao, ginawa sa ng Diyos. Naalala ko noon yung tiyahin ko na natiliran ko ng hanggang ngayon na tumutulong sa akin, sa aking mga pamangkin. Na-surprise po siya dahil sa naisip ko anong pwede ko ibalik bilang pasasalamat. Ito po, humingi po ang tulong kay Lord. Ang ginamit po na tao, kundi ang ating mga kapatiran, na tatlo po sila na hindi ko na po babagay, ayaw po nilang gabi. No mention ako. Kaya salamat Panginoon ay magamat matutulang pa, hindi pa rin kayo na nagpamahal. Salamat po Yahweh Shaddai sa pagmamahal mo, sa hanap buhay ka patuloy mo pinagpapala. Yun lang po, maraming po salamat sa mga tumulong sa akin ng Agis. Yun lang po. Yeah, praise the Lord. Tunay nga po ang lahat naman ng bagay na magandang binabalak natin. Sinasamahan tayo ng Lord. Amen? Bagamat merong mong nagdaan siya sa mga pagsubok na hindi niya inaasahan, pero nangyari pa rin yung kalooban. Amen. At napasaya niya si Ate Lord. Bagamat po nga rin. Yes, amen. Mabon lang. Answer prayer na yan. Amen. Answer prayer. Happy Power, Valentine's po sa power. ating lahat. Una-una po sa lahat, gusto ko pong pasalamat kay Lord sa lahat ng mga blessings, sa lahat ng mga biyaya at pagpapala. Sa katawan ko daw ngayon, salamat po. Amen. Very good. At isa pa, gusto ko pong humingi ng panalangin sa inyo na kasi po mamayang alas 6, suswab test yung dalawa nasa Maynila ngayon. Answer prayer na yon. Amen. Dami na nalangin. Ang dami. Amen. Kasi po, pagkatapos po ng swab test at result, tuloy trabaho na po. Amen. Thank you, Lord. Talaga. 'Yan, sige po. At Yan, sige po. At, sige po, Mami, 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 Mami,
oras na po para tayo makinig ng mabuting balita. At tayo po ay tumayo na at ang gagamitin po ng ating Panginoon upang maghayag ng mabuting balita na nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng pag-asa, lingan. Wala pong iba kundi ang ating kapatid na si Brother Melor. Ronnie Melor. Ay, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Po natin ang ating mga kamay at sama-sama po natin awitin ang El Shaddai. Amen. You're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift Him high. El Shaddai, through your love and through the ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into land. Through the outcasts on your knees, you are the God who releases. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift Him high. El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words remain the land, they just do not understand. You must also learn what's done to the penalty of your son. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will Praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan mo ng anak na Espiritu Santo. Amen. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihang nasa langit minsan pa. Marami pong salamat, Panginoon, sa hapon pong ito, sa pagkakataon na kami po ay makapagpasalamat sa lahat ng kabutihan na patuloy po naming nararanasan mula sa iyo. Yes, amen.
Lord, minsan pa narito po ang iyong pong mga anak. Dalangin po namin na sa oras pong ito, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pong mga pagkakasala, sa lahat ng aming pong mga pagkakamali, sa isip, salita, maging sa gawa. At Lord, dalangin po namin na sa oras pong ito, patuloy nga po kayong kumilos sa bawat isa sa aming Panginoon. Patuloy mong abutin ang iyong mapagpalang kamay ang bawat isa. At anuman, Panginoon, ang aming pong mga dalangin, Lord, dalangin po namin na patuloy nga po ninyong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. At aangkin po namin, Panginoon, na anuman ang aming pong mga dalangin sa hapon pong ito, patuloy mong ipoprovide, patuloy mong ipagkakaloob sa iyong pong mga anak. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na patuloy na nagpapala sa iyong pong mga anak. Kaya aangkin po namin na sa hapon pong ito, patuloy mong pagpapalain ng iyong mga anak. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa kalanma ng Anak ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So mga magulang ko at mga kapatid sa Panginoon, kung mayroon po kayong banal na kasulatan ng Biblia, inanyayahan ko po kayong kunin at buksan natin ang ating pong mga Biblia. According to St. Mark chapter 1,
verse 40 to 45. Ayon po kay San Marcos, Kabanata 1, talata 40 hanggang sa 45. Nakita na po? So kung nakita na po, ay sabay po kayo sa pagbasa. Sa ngalan Ma, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pinagaling ni Jesus ang isang kitunging. May isang kitunging lumapit kay Jesus, naligluhod at nagmakaawa. Kung ibig ninyo, ulitin ko po, kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika. Ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang kitong at gumaling ang tao. Pinalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus, naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napuo at doon pinagsasadya ng mga tao. Buhat sa iba't ibang dako. Mga magulang ko at mga kapatid sa Panginoon, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sige po, pwede po kayong makaupo sa presensya ng ating Diyos. Hallelujah! So magandang hapon po sa inyong lahat. So dito po sa ating pong ebanghelyo ay napakaganda sapagkat yan po ay kung titingnan po natin ilang linggo na ang Panginoon ay nagpapakita ng kabutihan or kagandahang loob. Diba? Simula po doon sa yung pagpapalayas ng Panginoon ng demonyo doon sa kanyang sa inaalihan. Ilang linggo na po ba? 3 linggo na magkakasunod na kung titingnan po natin, lahat ng lumalapit kay Jesus ay nakakaranas ng kabutihan ng ating Panginoon. Di ba? Yung inaalihan ng demonyo, pinagaling mo ng Panginoon. Yung nakaraan, yung biyanan ni Pedro na inaapoy ng lagnat, kaagad-agad, nung lapitan ho ng Panginoon, ay nakaranas ng kagalingan. Di ba? At pagdating naman ho dito, kung titingnan po natin ay nakaranas din ho ng kabutihan mula sa Diyos na makapangyarihan. Diba? At yan po, kung titingnan po natin, ito pong tinatawag na kitong, sa panahon po ng Panginoon, hindi ho basta-basta nakalalapit ang isang tao na may kitong, sapagkat ito'y nakakahawa. At sabi ho ng Biblia, ang may kitong ho sa panahon na iyon ay pinagsusuot ng damit na, yung butas-butas, ibig sabihin, tanda yun na may kitong ang isang tao. Ibig sabihin, marumi yung kanyang kasuotan. Butas-butas, marumi yung kanyang kasuotan, tanda ho ng may kitong ang isang tao. At hindi ho lumalapit. Pero sa punto po na to, ito pong may kitong lumapit po sa Panginoon. Lumapit. At kung titingnan po natin, sa pagkapit po nitong kitungin, ay nakaranas ng kabutihan ng Diyos na makapangyarihan.
Amen ho ba? At lahat po tayo nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. Amen ho ba? Lahat tayo nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. At kung titingnan ho natin, ang ating pong Panginoon, laging gustong gumawa ng mabubuting bagay sa bawat isa po sa atin. Laging gustong gumawa ng mabubuting bagay. Lagi tayong gustong pagpalain ng Diyos. Amen ho? Ngayon, kung ang Panginoon ay laging handang gumawa ng mabubuting bagay sa bawat isa sa atin, ito pong ating pong ebanghelyo, kung titingnan po natin, diyan ay, ito po ay pamamagatan nating healing touch. Diba? Kasi sa paghawak po ng Panginoon ay nakaranas ng kagalingan. Ngayon, ano ang gustong ipakita ng ebanghelyo po natin sa ngayon? Ito pong healing touch. At gusto natin lahat po tayo makaranas ng himala. Makaranas tayo ng kabutihan ng Diyos. Amen ho. Ngayon, kung gusto natin na makaranas tayo ng kabutihan ng Diyos, ano yung dapat nating gawin para maranasan natin yung kabutihan at pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin? Ano po ba yung ipinakita nitong kitungin? Kung bakit nakaranas siya ng kagalingan? So, titingnan natin, iisa-isahin po natin. Sabi po dyan sa ating pong binasa, kung bakit nakaranas ng kabutihan, ito pong kitungin or kagalingan. Unang-una na ipinakita niya, andun yung kanyang pagiging humble. Diba? Amen. Pagiging humble or mababang loob. Diba? Andun yung kanyang kapakumbabaan na ang sabi po dyan sa ating pong binasa, di ba? Nagpatira pa siya. Di ba? Nagpatira pa sa paanan ng Panginoon. At sabi dyan, nanikluhod at nagmakaawa. Di ba? Na kung titingnan ho natin, sa buhay din po pala natin para makaranas tayo ng himala ng Diyos sa buhay po natin, kinakailangan andun yung ating kababaang loob. Kasi kapag nagpakababa tayo sa harapan ng Diyos, doon lamang tayo kalulugdan ng Diyos. Amen mo? Doon tayo kalulugdan ng Diyos. Bakit? Sabi po kasi ng Luke chapter 18, verse 9 to 14, titingnan po natin dyan, mayroon pong dalawang lalaking pumanhik sa templo na parehas po silang nanalangin sa Diyos. Parehas silang nanalangin sa Panginoon. Basahin po natin. Sabi dyan, in Luke chapter 18, verse 9 to 14, sinabi rin niya ang kaninghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili, matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Parisiyo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Parisiyo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba. Di ba? Tingnan nyo. Hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y tulad ng publikanong ito. Di ba? Tinuro niya mismo yung kasabay niyang manalangin. Tuloy natin. Makalawa kong nag-aayono sa loob ng sanlinggo, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantalang ang publikano ay nakatayo sa malayo at hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadakukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin ng isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa.
sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay Itataas. Diba? Sino po yung kinalugdan sa dalawa? Yung bang lingkod ng Diyos na nagsasabi, ay, Lord, salamat kasi hindi ako katulad ng iba. Yung bang nagsasabi, O Lord, salamat dahil lahat ng kinikita ko, nagbibigay ako ng ikapo. Yun ba? Hindi. Kundi yung taong umamin na siya po ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Amen. No? Siya yung kinalugdan. Umuwi siya na kinalugdan ng Diyos. At ang sabi po ng Biblia, Taray. alam pa. Hallelujah. Kumakatok lang yan. At ang sabi po ng Panginoon sa Biblia, kapag ang isang tao ay naging mababang loob, kinalulugdan ng Diyos. At Yes, ang amen. kinalulugdan ng Diyos ay laging na-answered prayer. Amen! Woo! No? Laging na-answered prayer. Bakit? Kinalulugdan ng Diyos. Amen! Parang ganito lang yan eh. Lagi kong ini-example. Halimbawa sa pamilya. Di ba? Sa pamilya, minsan, may anak na kinalulugdan. Di ba? Bakit? Mayroong anak na mabait, pag inutusan mo, agad susunod, wala nang reklamo, wala nang tanong-tanong, susunod. Pero may anak naman na di pa nga nagsasalita, ay meron po akong gagawin. Di ba? Ngayon, sino yung kakalugdan mo? Yung bang reklamador o yung sumusunod na wala Yung nang sumusunod reklamo? na wala na reklamo. At kapag yung anak mo na laging sumusunod, laging, kumbaga, andun yung laging ginagawa yung gusto mo, kapag humihingi sa'yo, kahit wala po, sige. Di ba? Kahit minsan, yung talagang, parang bang, halimbawa, humingi ng pera, kahit tagong-tago na, o sige, ito na. Bakit? Kinalulugdan. Pero yung anak na Reklamador! napupulod tuloy ako. Eh. Hallelujah. Yung anak na reklamador, hindi pa nakapagsasabi. Marami na reklamo. Di ba? Hindi pa, humihingi pa lang, may sagot ka na. Di ba? So, kinakailangan, andun yung maging mababang loob tayo, maging humble tayo sa harapan ng Diyos para lahat ng hinihingi natin, ibigay ng Diyos na makapangyarihan. Ma-answered prayer tayo, gaya po nitong lalaking kitungin. Amen, no? So, yan po ang una, pagiging humble. Pangalawa, para maging answered prayer tayo or maranasan natin yung kabutihan ng Diyos, gaya po nitong kitungin, naranasan niya yung kagalingan mula sa Panginoon. Ihiramin ko po yung sinasabi ni Sir Gerard noong nakaraang linggo. Ano yun? Yung gratitude. Amen. Magkaroon daw tayo ng gratitude. Kanino? Sa Diyos. Lord. Ano yun? Yung utang na loob natin sa Panginoon. Amen, no? Amen. Magkaroon tayo ng utang na loob sa Panginoon. Bilang lingkod, tanawin daw natin yung utang na loob natin sa Panginoon para mas lalo tayong makaranas ng kabutihan ng Diyos. Amen, no? Amen. Halimbawa, pinagpala ka ng Diyos or nakaranas ka ng kagalingan mula sa Panginoon. Dapat daw tinatanaw natin ito ng utang na loob sa Diyos. Amen. Amen, no? Halimbawa, pinagpala tayo ng Diyos at yung mga pagpapala na yon,
kinakailangan din natin magbalik loob sa Diyos or magbalik handog sa Diyos. Ika po. Amen o. Halimbawa, kung nasabi na ni Ninang, inaunahan mo kami. Hallelujah. So, una, kung tayo daw po pinagpapala ng Diyos, halimbawa, sa ikapo, magbigay daw tayo ng ikapo natin sa Panginoon. Amen. Ano yun? Halimbawa, kumita ka ng 10 piso, 100 sa isang araw, yung 10 piso, ilalaan natin ito sa Panginoon. Amen, no? Ibabalik natin sa Diyos. Bakit? Pinagpapala ka lagi ng Diyos. Kaya yung pagpapala na yun, kinakailangan mo rin magbalik loob, magbalik handog sa Diyos. Amen, no? Kasi, sa pagbabalik natin ng handog sa Diyos, mas lalo tayong pagpapalain ng Panginoon. Amen, no? Halimbawa na lang, sa akin, no, talagang nag-iikapo po ako. Ngayon, alam niyo po ba minsan, matagal-tagal yung akong hindi nakapag-ikapo. Ngayon, ang nangyari ho, 6 na buwan po yata akong hindi nakapag-ikapo. Lahat po ng aking kinikita, binabawasan noon ng aking sister wife, nilalagay nga lang po doon sa lalagyanan ng ikapo. Alam niyo po ba, nung makita-kita namin, siguro nasa 6 na buwan na, marami-rami na. Nung bilangin nung namin, ng sister wife ko, 14,000 na. Ngayon, alam niyo, para bang, kapag malaki-laki na, para bang nangihinayang ka ng ibigay eh. kasi malaki na eh. Alam niyo po ba? Amen. Ako lang yung Ngayon, dati ganun yun. Ngayon hindi na. alam niyo po ba, napabiro ako sa sister wife ko? Uy, huwag na kaya nating ibigay. Kasi malaki-laki na to eh. Amen. Gamitin na nakako natin sa puhunan natin. Alam niyo po ba, sabi ng sister wife ko, huwag kang magbibiro ng ganyan. Kasi sa Diyos yan, sasalubin tayo. Amen. Kasi totoo naman eh. Kung sa Diyos, di ba sabi po ng Biblia, kung sa Cesar, sa Cesar. Kung sa Diyos, ay Diyos. sa Diyos. Ibig sabihin, ibigay natin yung dapat sa Diyos. Amen. Amen, no? Para mas lalo natin maranasan yung kabutihan ng Diyos. Amen. Amen Correct. po. Yes, amen. So yung pagbabalik natin ng utang na loob sa Diyos. Amen, no? Yung ikapok natin. Yes. Kasi bilang lingkod, dapat nating gawin ito. Bakit dapat na magkaroon tayo ng utang na loob sa Panginoon? Alam ko po, marami tayong mga naranasan ng kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen ho? Amen. Totoo. Ano pa? Bilang lingkod, kinakailangan daw po nating ibalik sa Diyos yung gratitude, letter B, sa paglilingkod daw po natin. Yung paglilingkod natin. O bilang lingkod, kanino dapat tayo magkaroon ng utang na loob? Lord. Unang-una, sabi nga ni Sir Gerald, halimbawa, sa tao, kung mayroon tayong or kung mayroong taong nakapaggawa ng mabuti sa'yo, dapat magkaroon din. Tanawin natin yung utang na loob natin sa Diyos. Yes, amen. Dahil yung tao na yon, ginamit ng Diyos. Amen, no? Amen. Pangalawa, sa ministry natin. Diba? Sa gawain, kinakailangan daw ho, kapag tayo ay mga lingkod ng Diyos, dapat nagkakaroon tayo ng pagtanaw ng utang na loob. Saan? Doon sa gawain natin. Kung tayo mga lingkod ng Diyos, hindi ka dapat
hindi mo dapat sinisilipan yung gawain. Amen! Kasi minsan, marami pong lingkod na, ay, dyan naman sa gawain. Minsan, para bang meron akong narinig na, ay, lahat na lang dyan, pera-pera na lang. Diba? So, hindi natin dapat tingnan yun. Bakit? Kasi talagang kapag may gawain, may pera. kinakailangan na pinansyal. Bakit? Hindi tatakbo yung gawain kapag walang pinansyal. Amen! Amen. Ito po, ibalik. So, kinakailangan natin na magtanaw ng utang na loob sa gawain. Yeah. Amen, no? Pangatlo, sa Diyos. Diba? Sa Diyos. Kung tayo pinagpapala ng Diyos, hindi dapat tayo nagre-reklamo. Yun. Amen, no? Amen. Hindi dapat tayo nagre-reklamo sa Diyos. Bakit? Minsan, maraming lingkod ng Diyos, pinagpapala na, nagre-reklamo pa. Kaya Amen, no? kaya kasalubong lagi ng... So, hindi dapat tayo nagre-reklamo, kundi dapat nagtatanaw tayo ng utang na loob Amen! sa Diyos na makapangyarihan. Amen, no? Amen. So, yan po ang letter B. Letter C, bilang mga lingkod daw, para maranasan natin yung kabutihan ng Diyos, letter C, paglingkuran daw natin ng Diyos anuman ang mangyari. Amen! Amen. Diba? Kasi lagi tayong nakakaranas ng mabubuting bagay sa Panginoon. So kung tayo po ay gusto pa natin na makaranas ng mabubuting bagay na mula sa Diyos, handa rin tayong maglingkod sa Kanya. Yeah. Ano man ang mangyari, may problema ka man, maglingkod tayo sa Diyos. Porque may problema. Diba? Ano man yung, kasi, halimbawa, sa panahon po ngayon, maraming mga kapatiran na talagang ayaw lumabas. Bakit? May COVID daw. Diba? Ayaw lumabas, ayaw pumunta ng gawain kasi ayaw daw palabasin ng lalo na yung mga medyo may edad na. Alam niyo, sa panahon daw po ngayon, ang nasusunod ngayon yung mga anak eh. Yes, amen. Hindi, Lord! Hindi totoo! Diba? Pwede mo. Ang pinagbabawalan mo ngayon, yung mga nanay. Diba? Mami Mioni, sumusunod si Mami Mioni, karapat dapat. Diba? Ang pinagbabawalan yung mga nanay, yung mga anak. Hoy, nay, wag kang lalabas. Maka-COVID ka. Bakit? Totoo, nagbabawal. So, Pero, bilang mga lingkod, maglingkod tayo Yes. sa Diyos. Bakit? Kasi doon lang natin nararanasan yung pagpapala ng Panginoon. amen. Amen, no? Na kahit, sabi ng iba, naalala ko tuloy si sister, yung isa nating choir, di ko nababanggitin kung sino yun. Alam niyo, gusto niya daw talagang maglingkod sa Panginoon. Ngayon, ito naman kanyang brother husband, lagi siyang pinipigilan. Ang sabi niya daw sa Panginoon, Lord, kunin mo na kaya. Ay. Alam niyo, pinagtagal, kinuha nga ni Lord. Kinuha nga ni Lord yung asawa. O hindi ngayon, wala nang hadlan. Ay, Hallelujah. Hallelujah. O sira. Di ba? Amen. So, bilang mga lingkod, kahit andun yung pinipigilan tayo, lagi nating alalahanan ang Panginoon. Amen, no? Kasi diyan tayo pagpapalain ng Diyos. Amen, no? So yan po ang pangalawa na hakbang. Sige, wala ko salamat, Lord. Pangatlo,
para mas maranasan daw po natin yung kabutihan ng Diyos, gaya po nitong kitungin yung ating pananampalataya. Yes, amen. Yung faith natin sa Diyos na makapangyarihan. Tingnan po natin yung Luke chapter 17, verse 19. Sabi diyan, sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka't humayo sa iyong lakad, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Di ba? Yung kitungin, pinagaling siya dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. So, napakahalaga ho pala yung ating pananalig sa Diyos. Amen. Napakahalaga ho pala yung pananampalataya natin. Mayroon pa hong example dyan, yung babaeng dinurugo. 12 taong dinurugo Naubos ang pera. sa isang iglap, Naubos ang kasalanan. gumaling. Mami, Bakit? mo. Sa pananalig sa Diyos. Na ano? Sabi niya, nung marinig niya na ang mga tao ay nagkukwentuhan, nadaraan ang Panginoon doon sa kanyang kinaroroonan. Sabi ng babaeng ito, mahipo ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. Yun ang kanyang pananampalataya. Kaya nung dumaan ang Panginoon doon sa kanyang kinaroroonan, nakipagsiksikan siya at hinipo niya yung laylayan ng damit ng Panginoon. Ano ang nangyari? Gumaling sa isang itlap. Samantalang, ang sabi mo ng Biblia, 12 taon na dinurugo. Kaya naubos ang pera. Naubos na yung kanyang pera sa kakapagamot. Di ba? So, ito po nga, babaeng ito, Ayaw na pala. isa sa example na ang kanyang pananampalataya ang naging daan kung bakit siya gumaling. Di ba? Para ho sa akin sa 12 taon na yun, kung mayaman na mayaman ito, naging pulubi na. Ano na nga talaga. Bakit? Last minute. Kasi, sabi po ng Biblia, halos naubos na ang pera niya. Amen. Diba? Pero sa isang saglit, dahil sa pananalig niya sa Panginoon, gumaling. Yes, So, Lord. napakahalaga ho yung pananampalataya. Amen ho? At tayo rin ho, bilang mga lingkod, para mas maranasan pala natin yung kabutihan ng Diyos, yung pananampalataya natin sa Panginoon. At alam ko, minsan marami tayong nararanasang problema, nararanasang mga pagsubok sa buhay, o kaya nakakaranas man tayo ng karamdaman, tatandaan natin, ang Diyos natin si Yahweh El Shaddai, kapag nanalig ka sa Kanya, problema man yan, may solusyon yan. Karamdaman man yan, may kagalingan yan. Amen po? Tandaan natin, sa buhay natin, paglilingkod sa Panginoon, napakahalaga yung pananampalataya. Amen. At yung pananampalataya po natin, dapat po may kalakip na gawa. Kasi, sabi po ng Biblia, sabi po ng gawa, kapag ang pananampalataya ay walang kalakip na gawa ay patay. Patay. Diba? Tingnan naman natin yung babaeng dinurugo. Kung bakit siya gumaling, ano yung kanyang ginawa? Samantalang maraming hadlang, ano yung hadlang? Yung mga tao. Diba? Yung mga tao, para ho sa akin po pag-a-analyze, sa 12 taon, siguro hirap na to. Wala na siyang lakas na makipagsiksikan doon sa maraming tao. Yun ho ang isang hadlang. Pero,
nakipagsiksikan pa rin siya. Bakit? Yun yung ginawa niya, isang naging daan para siya ay gumaling. Amen, no? Kasi ang walang gawa, yung pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Patay. At marami pong mga tao, Patay. minsan, sinasabi, oo, may pananampalataya ako, pero wala naman yung kalakip na gawa. Minsan, maraming tao, Lord, pagpalaking mo ko. Lord, pagkaluban mo ako ng ganito. Nananalig siya sa Diyos. Di ba? Pero, may kasama bang gawa? Hingi ng pagpapalat sa Diyos, pero hindi naman nilalakipan ng gawa. Paano ang pagpapalaki ng Diyos? So, dapat may kalapit na gawa ang ating pananampalataya. Palataya. Kasi ito po yung gusto ng Panginoon. Kung gusto natin na maranasan yung kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin, dapat may kalakip na gawa yung ating pananampalataya. Amen, no? Amen. Alam ko po, lahat tayo gusto natin na maranasan yung kabutihan ng Diyos. Gusto natin na gaya nitong itungin, maranasan natin yung mga pagpapala na gusto nating maranasan. At tandaan natin, sabi ko po kanina, ang Diyos laging handang kumilos sa buhay mo. Amen. Laging handang kumilos, hindi lang sa iyo, kundi maging sa ating pong mga mahal sa buhay. Yes, Lord. Thank you, Lord. Ganyan ho kabuti ang Panginoon. So ano yung dapat nating gawin? Gaya ng ginawa ng itungin na to. Una, yung pagiging humble. Yes, Lord. Amen. At magkaroon tayo ng utang na loob, yung gratitude natin sa Diyos. Amen, no? At yung pananampalataya natin sa Kanya. So, magulang ko, kapatid ko sa Panginoon, inaanyahan ko po kayo tumayo sa oras nito. Ano ba ang kahilingan mo sa Kanya? Yes. Gaya po nitong lalaking pinagaling, humiling siya sa Diyos na maranasan niya yung kagalingan. Nanikluhod siya sa Diyos na maranasan niya yung kagalingan. Sa oras na ito, ano ba ang inilalapit mo sa Diyos na makapangyarihan? Alam ko po, may kanya-kanya tayong inilalapit sa Panginoon. Yes, amen. Ano man yan, si Lord laging handang kumilos sa buhay natin. Yes, amen. Isipin mo ngayon kung ano ang gusto mong gawin ng Diyos sa buhay mo. Kapatid ko, magulang ko, sa Diyos ng makapangyarihan, si Yahweh El Shaddai. Handa kang abutin ng Diyos sa oras na ito. Nakikita ng Panginoon lahat ng nararanasan mo, pagsubok man yan, problema man yan, o karamdaman man yan, tandaan natin, si Lord, sabi po ng Biblia, buktong hininga pa lang natin, alam na ng Panginoon kung ano ang problema mo. Isipin natin ngayon kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Manalig ka sa Kanya at gagawin ng Diyos anuman ang gusto mong mangyari. Diba, sabi po ng ating binasa, kung ibig po ninyo na ako'y inyong mapagaling, ang sabi ho ng Panginoon, ibig ko, gumaling ka.
Ano man ang ibig mo, ibig ng Diyos yan na Yes, gawin ng amen. Diyos sa iyo. Sa oras na ito, manalangin tayo sa Kanya. Tumulog tayo sa Kanya. Laging nariyan ng Diyos, si Yahweh El Shaddai, naririnig tayo. Sabi po ng Biblia, 2 o 3 na nagkakatipon dahil sa Kanyang pangalan, naroon siya sa ating kalagitnaan. Yes. Lumapit ka sa oras na ito. Manalangin ka sa Kanya. Kausapin mo ang ating Panginoon. Huwag kang mahiya, kapatid ko. Kung naririnig ka man ng iyong katabi, tsak yun, may panalangin din niya. Yes, amen. Katabi ko. Manalangin ka sa oras nito, sabihin mo sa Kanya, gaya ko nitong lalaking itong nanigluhod siya sa Diyos at nagmakaahon. Hallelujah. Yes, O God, narito po ang iyong mga anak. Ang bawat isa sa aming Panginoon ay naninigluhod sa inyo pong banal na harapan. Kumilos nga po kayo, Panginoon, sa kanila pong buhay. Pakinggan niyo po ang bawat isa. Huwag mo sanang isipin, di kita natatanaw. Yes. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa paglipas ng araw. At aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, di kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga daig. Di mo ba nalalaman na ika'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking nababati. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita. May problema ka. Dahil lang yung pangalan sa palad ko'y sinulat na. Kung ako'y kailangan, kung ako'y nahanap, tumawag kang manalangin at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, di kita pinapansin. Yes, Lord. Huwag mong kalimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Huwag mo sanang isipin, di kita minamahal. Ang katotohanan, kita'y minamahal. Kapatid ko, magulang ka sa Panginoon. Ang Diyos natin si Yahweh El Shaddai,
laging nariyan para sa iyo. Yes, amen. At tandaan natin, anumang pagsubok, anumang problema, maging sa karamdaman, laging nariyan ang Panginoon, handang kumilos sa iyo. Yes, Lord. Manalig lang tayo sa Kanya. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Magagawa ng Diyos ang lahat para sa iyo. Yes, amen. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang Diyos, minsan pa, narito po, Panginoon, ang iyong mga anak. Kami po'y nagpapakumbaba sa inyong pong banal na harapan. Yes, Patuloy nga po ninyong abutin ng iyong mapagpalang kamay ang bawat isa. Ano man, Panginoon, ang kanila pong mga kahilingan, Lord, alam ko po, ikaw ang Diyos na patuloy na nagpapalak sa iyo pong mga anak. Patuloy mong ipagkaloob ano man ang kanilang kahilingan. Patuloy mong ingatan din ang bawat isa. Sana mo kami magpunta, Panginoon, patuloy mong proteksyonan ang bawat isa ng ibang ubalan na dugo. Layo mo kami sa kapahamakan at disgrasya, maging sa amen. karamdaman, Panginoon, maging sa virus, Panginoon. At sa oras kong ito, aangkinin po namin na ang bawat isa sa amin ay answered prayer. yes, Lord. Hallelujah. Ganun din po ang aming tindalangin ng aming mga mahal sa buhay. Patuloy mo din silang pagpalain, Panginoon. At ang tahanan din, Panginoon, na lagi mong pinagdadausan, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ng mga nakatira dito, Panginoon. Yes, amen. Sa namin po banal na dugo, ang Yes, Lord. sulok ng tahanan nito, Panginoon, patuloy na pagpalain ang tahanan ng Panginoon. Lord, sa oras po ito, amin na kong inaangkin na pinagbalak mo ang iyong mga anak. Kaya uuwi po kami sa amin pong mga tahanan na answered prayer na Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, alam po namin na pinagbalak mo ang iyong mga anak. At sa oras din na ito, Panginoon, amin na pong ibinabalik ang lahat ng kapurihan at ang pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Sa ngalan mo, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So taas natin yung ating pong mga daladalahan at pababasbasan natin sa Diyos na makapangyarihan. Ano man yung inyong pong mga daladalahan, taas natin. Hallelujah. Matagilang Diyos, minsan pa tinatas po namin yung aming pong mga daladalahan, handbags, wallet. Lord, dalangin po namin na basbasan po ninyo ito, maging silbing pagpapala sa bawat isa sa amin. Punuin po ninyo ng pagpapala ng handbags, wallet na ito, Panginoon. Ganun din po yung kanila pong mga prayer request, ano man ang kanila pong mga isinulat sa munting pamilya, Panginoon. Dalangin ko po na patuloy po ninyong i-provide sa kanila pong buhay. Tubig, langis, sino man po ang makagagamit nito na may karamdaman, ang po namin ang kagalingan simula ulo hanggang talampakan in the name of Jesus. Lord, ganun din po, akin pong itinadalangin, Panginoon, yung mga mahal sa buhay ni Sister Cecil. Sister Anita. Sir Anita. Ano ba yung pangalan ng Jesus. Lord, yung mahal sa buhay ni Sister Anita, Panginoon, Jesus, at Yes. Yusip, Panginoon, na nawa maging negative, Panginoon, yung test sa kanila. Ganun din po, dinadalangin din namin, Panginoon, lahat ng kapatira namin
aming mga kapatiran na hindi nakakaatin, Panginoon. At patuloy mo din silang pagpalain. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat at ang lahat ng aming itinaas ay pinasbasa mo na sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Anak ng Espiritu Santo. Amen and amen. Palakpakan natin ng ating Diyos at tayo po magpasalamat sa ating Panginoon. Salamat po sa ating pangyayari sa dahil na tayo po muling nakapag-ikot sa Kanya at nakasamba. Salamat din po sa ating pong kapatid na si Brother Ronnie sa kanya pong pagpapahayag ng balita ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Amen! Lahat po ay pumalakpak sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen. Tata Elo, Daddy Elo.